Hoy, Castro! Sinalapit na sa inyo. Huwag mo nang bulahin yung mga teacher! Huwag mo na lang. Yung mga nakapila. Please! Please! Yung mga nakapila sa pagkain. Please, upo. Okay. Ano po yun? Kayong mga teacher, huwag kayong tulog-tulog. I-recognize natin. O kahapon, nakausap ko rin yung mga. Kayong mga bugog. I-recognize natin ang Mysog UK United Kingdom. Palakpakan natin. Yung inyong mga patron. Itakil yan, walang kwenta yan. Tandaan yan. Tapos, ayan, Mysog UK. Tagaan sa bato. Pasalamatan natin ang ating mga kababayan na Mysog United Kingdom. Ang masasabi ko, ito ay magandang kaganapan. Pasalamatan natin. Ito ang mga bagong donors ng pagkain. Tayo ang daratingan, ang dami-dami dumarating. Si Ma'am Arlene Bautista. Na lumaban. Si Ma'am IRR and Bessie. Matagal tayo ninuloko ng mga komunista. Ilang taon na kaya naghihirap tayo dahil sa mga komunista na yan. Ibagsak natin yung mga komunista na yan. Pakibasa niya lang. Ulitin ko. Bisita ako dyan, matagal na. Arlene Bautista. Mga komunista ngayon sila pa yung nangunguna sa kongreso ngayon. And Bessie Piliano. Yung mga political yan, National Democratic Front. Jenny Ferrer. Front ng mga ano yan. G-Boy Baligot. Maraming salamat po sa kanila. Kung alam, dineklar. Mix Tagamat. At saka kanina pala, yung isang opisina ng abogado, si Atty. Millares. Nakapagbigay na rin po ng 4 boxes of foods, assorted foods. Palakpakan natin ang mga donors! Yung mga ano sa... Ang hina naman! Palakpakan natin mga donors! Ang mo na yan, mga komunista na yan. Thank you. Ngayon, pakiusapan nila. Ako! Commitment ng Mysog UK! Commitment to ha! Kanilang commitment bukas daw! Breakfast, lunch, dinner, sagot ng Mysog UK! Hindi ba kayo naawa? Ha? Yan ang tanda natin nga. Bakit nila ginagawa ito? Ang sabi nyo, dapat sa kanila ngayon ay nandun na sila sa London, nagpapahinga, pagkatapos ng trabaho, kumakain ng ngayon, ang mga magulang, nagtuturo, pero na ginagawa nyo. Pero andito kanilang puso, sapagkat mahal nilang Pilipinas, gusto nilang magkaroon ng pagbabago. Huwag kayong pa-under kay Franz Castro. Paano meron sinasabi sa Biblia na Emmanuel, tuwa sa atin ng Diyos, meron din sa Kongreso, Manuel, tuwa sa kanya ang demonyo. Sir, di ba? Sir, anong masasabi mo na nawawala na yung mga nag-iingay sa kalsada, yung mga nag-rally noon, wala na ngayon? Anong masasabi mo doon? Nasa kayo, mga nag-rally. Dahil sumamati ko, baka makagulang kayo. Isang malupitang sa Duterte! Wala kayong Duterte! Kayo, yan, human rights. Duterte! Human wrong yan. Sabi ng mainstream media, mga bayaran daw tayo! Bayad kayo, walang binayaran dito, mga kababayan! Ha? Binayaran ba kayo? Magagawin mo karen ito. Sino ang magiging bagong presidente ng Pilipinas? Hindi po pwede yan. Si President Inday Sara Duterte. Katulad po ninyo mga kababayan, nandito po kayo bilang isang ama, bilang isang ordinaryong Pilipino. Kung mapapansin nyo po mga kababayan ko, isa din po akong vlogger. Tuwing Biyernes po, nandiyan po kami sa footbridge ng EDSA. At eto, marami na po tayo nagkakatipon-tipon dito. Sa harapan, ito na po yung pagkakataon. Sa lahat po ng mga nasa social media, nanonood po kayo. Walang problema dyan eh, di ba? Halina kayo, sabi EDSA, nandito na po kami. Kayo na lang po ang hinihintay. Ito na ang ano, ang... Wala po sanang mangyayaring ganito mga kababayan. Kung maganda po ang pamumuno ng pangkasalukuyang gobyerno. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Mga activist kayo. Ang dami pong nabudol sa inyo. Magbago na kayo. Mahina, nabudol ba kayo? Tandaan nyo ha. Mr. President, tingnan mo. Itong mga ito, mga Pilipinong pinudol mo. Pinakakulungan mo ng 20 pesos na kilo ng bigas. Tandaan nyo yan. Hanggang ngayon sa 60 na, mas mura pa ang droga. Napakahirap dito, Mr. President. Ako bilang isang Pilipino, Bongbong Marcos, ako na ang magbabayad ng pampahair follicle test mo. Matuloy lang. Alam ko marami kang pera.
Yung pera nakakarampot galing sa akin bilang isang ordinaryong Pilipino. Panahon na ngayon. Kailangan naming malaman. Ano ba ang katotohanan? Hindi ka nagsasalita. Hayop kayo. Magsalita ka. Ngayon, itinatanggi mo, ayaw mo na lang impeachment. Ayaw mo lang ipa-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Booking ka na, Bongbong Marcos. Maraming nagreklamo sa akin. Simula, alam mo lahat ito. Simula sa simula, pinlano mo ito. Ito yung mura mga nila. pangako mo. Yung mapagmura dahil meron ako sa hinahanap ng mga mamamayang Pilipino. Pero, sang-ayon ba kayo na ito si Bongbong Marcos ay isa sa pinakamahirap presidente? Nagkapalit nga kayo ng pangalan ni Mr. Batoy. President, ang sagot ng mga kababayan mo, dapat ikaw ang you bato. are a weak leader. Maraming bagahe ang pagkakasabi ni Pangulong Duterte. At kung magkakahuli yan, ang lakas ng tama mo. bahala na kayo, di ba? Unahin natin ang Maharlika Investment Fund. Ang Maharlika Investment Scam. Ang agat, ang bilis inaprubahan. Mr. President, ano bang nangyayari sa budget ng Maharlika? Meron na ba mga investor na bumili niyan? Saan nyo ginamit? Nasaan ang resibo? Dumaan ang bagyo. Ilang bagyo? Nagsana ka. Meron kang 5,500 na flood control. Pinanggaan ang barko. Na-overwhelm. Ano ba talaga ang totoo, Mr. President? Totoo ba na ang mga kontraktor niya na yung ding mga mambabatas? Nagtatanong lamang tayo. Balikan din natin ang SM9. Ang SM9 na siyang tumulong sa iyo sa pangangampanya. Di wala pa lang isang mainstream media na gustong tumulong sa iyo. Kaya nag-gari ka ng napakaraming troll. Troll na kung saan ay ayaw sabihin ang katotohanan. Inilinlang nila ang mga Pilipino. Hindi na po kayo magtatagumpay. Sa lahat po ng mga problema na dinaranas ng bansa natin, ay sagot, ipatawag si Duterte, ipatawag si Digong, imbestigahan ang confidential fund ng Vice President Inday Sara Duterte. At yan naman po ang mga nasa Kongreso sa tingin nyo. Mr. Congressman, lalong-lalo ka na kriminal ng Pres Castro. Mga tuwirang pa ba itong ginagawa nyo? Legislation pa ba itong ginagawa mo? Pres Castro, kriminal. Maawa ka sa bayan, Pres Castro. Lumayas ka dyan. Hindi kailangan ng mga Pilipino ang mga mambabatas na kriminal. Dahil alam nyo po, ang bibigyan yan, o patutunan ng pansin, ang kakampihan yan, ay mga kapwa din, kriminal. Hindi kayo tao, hayop kayo. Ulitin po natin mga kababayan. Halimaw kayo. Hihingi ako ng grado. Ginawa. Isang pinakabababa, 10 pinakamataas. Anong grado ibibigay nyo sa ating Tatay Digong?